pilit nilang ninanakaw ang aking pagkatao. Habang nagpapakahirap akong buuin ang aming tahanan, nagpapakasarap ang halimaw kong asawa at ang ahas niyang hipag sa iisang kama. Walang silbi si Mari, walang awang pag-insulto ni Ramon, ngunit nagkakamali sila. Hindi ako magiging sunod-sunuran. Wawasakin ko ang kanilang palasyo ng kasinungalingan hanggang sa sila'y gumapang. Hanggang saan aabot ang puot ng isang inang inalisan ng dignidad. Ang galing mo kagabi, babe. Buti nakakatiis ka pa sa napaka-boring mong asawa. Sinundan ng tinig na yon ng isang malalim at mapangutyang halakhak ng isang lalaki. Isang tawang pamilyar na pamilyar. Tawang madalas pabaon sa kanya tuwing umaalis ito patungo sa opisina. Nakatayo si Marisol sa tapat ng plansahan. Hawak ang mainit na plansa sa ibabaw ng mamahaling paboritong silk shirt ng kanyang asawang si Ramon. Kanina lang, ang mga labi niya ay may nakaguhit ng ngiti habang inaalala ang papalapit nilang ika-10 anibersaryo. Ngunit nang hindi sinasadyang madikitan ng kanyang daliri, ang screen ng naiwang Apple Watch ng asawa sa ibabaw ng mesa, bumungad sa kanya ang mensaheng nagparupok sa kanyang tuhod. Ang tinig na malambing ay hindi pag-aari ng isang estranghera, kundi kay Lucy, ang asawa ng kanyang yumaong kapatid. Ang sarili niyang hipag, naramdaman ni Marie ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo at nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi niya namalayan na nanatili ang umuusok na plansa sa ibabaw ng paboritong damit ni Ramon hanggang sa unti-unti itong nag-iwan ng maitim na marka. Walang luhang pumatak sa simula. Isang matinding kirot lamang ang bumaon sa kanyang dibdib, tila isang makapal na tinik na pilit hinihiwa ang kanyang paghinga. Binitiwan niya ang plansa at napakapit sa gilid ng mesa. Pilit hinahanap ang nawawalang hangin. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo. Binuksan niya ang gripo ng malakas upang ang tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig ang maging panangga sa hagulgol na pilit kumakawala sa kanyang lalamunan. Napaupo siya sa malamig na tiles, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Sa bawat paghikbi ay ang pagguho ng 10 taong sakripisyo. Nang mga umagang maaga siyang gumigising upang ipaghanda ito ng kape at ng mga gabing naghihintay siya kahit malamig na ang hapunan. Lahat ng iyon ay ipinagpalit ng kanyang asawa sa iisang kama kasama ang taong tinuring niyang kadugo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mula sa labas, narinig niya ang mabilis at mabigat na yabag ng mga sapatos ni Ramon. Lumabas si Marie mula sa banyo, namumula ang mga mata at nanginginig ang mga labi. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinalubong siya ng nag-aapoy na galit ng kanyang asawa nang makita nito ang nasunog na damit. Ano ba itong ginawa mo? Wala ka na ngang ibang silbi sa bahay na ito. Pati ba naman ang pagpaplansa ay hindi mo pa magawa ng tama? Bulyaw ni Ramon habang magaspang na hinablot ang nasirang damit. Buong lakas nitong itinulak ang balikat ni Marie, dahilan upang mapaatras ang ginang. Sa kanyang pag-atras, nasagi ni Ramon ang isang maliit na lamesa. Nahulog ang nakapatong na picture frame ng kanilang kasal. Basag ang salamin. Nagkalat ang matutulis na piraso sa sahig. Hindi man lang lumingon si Ramon sa nabasag na alaala. Kinuha nito ang relo sa ibabaw ng mesa at mabilis na lumabas ng kwarto, nag-iwan ng matinding lamig sa hangin. Dahan-dahang lumuhudod si Marie sa sahig. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, pinulot niya ang mga basag na salamin. Hindi niya inalintana nang hiwain ng isang matulis na piraso ang kanyang balat. Nag-iwan ng isang maliit na tuldok ng pulang dugo. Tinitigan niya ang larawan nilang mag-asawa na nakangiti ng napakatamis, isang larawang puno ng kasinungalingan. Habang nakaluhod sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay, umilaw ang screen ng kanyang sariling cellphone na nakapatong sa kama. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Hindi lang yan ang sikreto niya. Tumayo si Marie at dahan-dahang humarap sa malaking salamin ng aparador. Tahimik niyang tinitigan ang sariling larawan. Isang babaeng pagod, sugatan,
at halos hindi na makilala dahil sa bigat ng sakit na kanyang dinadala. Marahan niyang pinunasan ang natitirang luha sa kanyang pisngi. Napansin niya ang manipis na guhit ng dugo sa kanyang daliri, ngunit tila wala na siyang pakialam sa hapdi nito. Mas mabigat pa rin ang sakit na unti-unting nagyayelo sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim habang pilit kinakalma ang sarili. Hanggang kailan ko hahayaang sirain nila ako? Mahina niyang tanong sa sarili. Nanginginig ang boses ngunit unti-unting tumitigas ang kanyang tingin. Sa sandaling iyon, may nabuo sa loob ni Marie. Hindi pagnanais na manakit, kundi isang matinding pasya na hindi na siya muling magiging biktima ng sakit at panlalamang. Marie, gaano ba kahirap sundin ang isang simpleng recipe? Bakit tila pati ang panlasa mo ay naging matabang na rin? Katulad ng pagsisilbi mo sa pamilyang ito? Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang matalim na talim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng hapagkainan. Ang tunog ng pagtama ng mamahaling pilak na kutsara at tinidor sa porselanang pinggan ay naglilikha ng isang nakabibinginging ingay sa pandinig ni Marie. Nakayuko ang ginang. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang apron sa ilalim ng mesa. Pinilit niyang lunukin ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan, ang pait na mas matindi pa kaysa sa anumang pagkaing inihain niya ngayong gabi. Tiningnan ni Doña Carmen ang kanyang manugang ng may halong pandidiri. Ang kanyang mga mata ay mapanuri mula ulo hanggang paa. Look at the wives of the Aranetas and the Sicuanas. Palagi silang presentable, laging masigla ang kanilang mga tahanan. Pero ikaw, Marie, para kang isang anino na naglalakad sa bahay na ito. No wonder my son is always exhausted when he comes home. Naisa nang isumbat ni Marie ang katotohanang nalaman niya kanina, ang tungkol sa pagtataksil ni Ramon at Lucy. Ngunit tila may isang malaking bato na nakabara sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mukha ng kanyang yumaong ama, ang mga araw na ang pamilya De La Cruz ang nagbayad ng lahat ng bayarin sa ospital. Ang utang na loob na yon ang nagsilbing tanikala na gumagapos sa kanyang dila. Pinipilit siyang tanggapin ang bawat lait at pasaring ng biyenan. I'm sorry, Ma. Susubukan ko pong ayusin sa susunod. Mahinang sagot ni Marie. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang. Sa gitna ng tensyon, napalingon si Marie sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Sofia. Ang bata ay tahimik na nakatingin sa kanila. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Dahan-dahang kinuha ni Marie ang mangkok ng mainit na sabaw. Marahan niya itong hinipan. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa bawat ihip niya ay ang pagsisikap na pigilin ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ayaw niyang makita ng kanyang anak ang kanyang pagkawasak. Ang pag-aalaga niya kay Sofia ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi tuluyang gumuho. Eksaktong bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Ramon. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Hindi man lamang siya tumingin kay Marie. Diretso siyang nagmano sa kanyang ina at naupo sa kabisera. Inilapag niya ang kanyang mamahaling leather briefcase sa bakanting upuan sa tabi niya. Sa pagkakalabas ng ilang gamit mula rito, isang kulay asul na folder ang bahagyang sumilip. Proyekto Boracay ang nakasulat dito sa malalaking titik. Mabuti at dumating ka na, Ramon. Sinasabihan ko lang itong asawa mo na ayusin ang kanyang pag-aasikaso sa'yo. Saad ni Doña Carmen habang naglalagay ng pagkain sa pinggan ng anak. Lumingon si Ramon kay Marie. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal, kundi purong iritasyon. Tama si Mama Marie. I'm working so hard for this family, and the least you can do is to make this home a comfortable place for me. Hindi yung pag-uwi ko, mukha mo pa ang kailangang pasanin ko. Ang bawat salita ni Ramon ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Marie. Pagkatapos ng hapunan, naiwan si Marie sa kusina
mag-isang nagliligpit ng mga pinagkainan. Ang bawat paghugas niya ng pinggan, ang pag-agos ng tubig sa kanyang mga kamay, ay tila pagtatangkang hugasan ang dumi at hapdi na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Ramdam na ramdam niya ang pagiging mag-isa sa gitna ng malaking bahay na ito, isang palasyong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Bago siya tuluyang makatapos, naramdaman niya ang presensya ni Doña Carmen sa kanyang likuran. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Marie, tawag nito. Ang tinig ay malamig at puno ng babala. Alam mo naman siguro na sa mundong ito, ang mga mahihina ay madaling palitan. Kung hindi mo aayusin ang sarili mo, baka isang araw ay magulat ka na lang na may ibang babae nang nakaupo sa pwesto mo, nag-aalaga sa anak mo, at nagmamay-ari ng apelyidong dala mo. Nanigas si Marie sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ng biyenan ay hindi lamang isang hula. Ito ay isang kumpirmasyon. Alam ni Doña Carmen ang tungkol kay Lucy. Kinukonsinti nito ang sariling anak habang siya ay dahan-dahang pinapatay sa panlalait. Isang matinis na tunog mula sa doorbell ang biglang bumasag sa mabigat na tensyon ng gabi. Ang tunog na yon ay tila isang babala, isang hudyat na ang gabi ay hindi pa natatapos at ang mga lihim ay hindi na kayang manatili sa dilim. Nagkatinginan ang magbiyean at sa mga mata ni Marie, unti-unting napalitan ang takot ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat hakbang ni Lucy sa loob ng tahanan ay tila bakas ng isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa malalagong damuhan ng isang paraiso. Suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Pumasok siya sa pintuan bitbit ang mga makukulay na supot ng regalo. Ang kanyang boses, na tila himig ng isang anghel, ay bumasag sa katahimikan ng hapon habang tinatawag ang pangalan ni Sofia. Hi Ate Marie, kumusta? Pasensya ka na kung hindi ako nakatawag bago pumunta. Miss na miss ko na kasi ang niece ko. Masayang bati ni Lucy bago humalik sa pisngi ni Marie. Naramdaman ni Marie ang panlalamig ng kanyang sariling balat nang madikit ito sa mukha ng babaeng itinuring niyang kapatid. Ang bawat salita ni Lucy ay tila mga patak ng asido na nagpapahapdi sa kanyang mga sariwang sugat. Nanatiling matigas ang pagkakatayo ni Marie. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang suot na apron. Pinagmasdan niya ang kanyang hipag, ang bawat ayos ng buhok nito, ang mapanuksong kislap sa mga mata, at ang masangsang na amoy ng mamahaling pabango na tila kumakalat sa bawat sulok ng kanilang sala. Ngunit ang higit na kumuha sa atensyon ni Marie ay ang kumikinang na kwintas na nakasabit sa leeg ni Lucy. Isang pendant na hugis puso na gawa sa diamante. Ito ang eksaktong disenyo na nakita ni Marie sa resibong itinago ni Ramon sa loob ng kanyang pitaka noong nakaraang linggo. Ang kislap ng mga bato ay tila nanunuya sa kanya. Isang tahasang ebidensya ng pagtataksil na nakasilip sa harap ng kanyang mga mata. Ang ganda naman ng necklace mo, Lucy. Bagong bili? Mahinang tanong ni Marie. Pilit na pinapanatili ang katatagan ng kanyang boses. Sandaling hinawakan ni Lucy ang pendant at ngumiti ng may halong misteryo. Ah, ito ba? Yes, ate. Gift lang ito ng isang special friend. Sabi niya kasi it reminded him of me. Sparkling and precious, di ba? Eksaktong bumaba si Ramon mula sa ikalawang palapag. Sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Marie ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Isang ngiti na hindi kailanman ibinigay sa kanya sa loob ng maraming taon ang sumilay sa mga labi ni Ramon habang nakatingin kay Lucy. Walang salita, ngunit ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay puno ng mga lihim na tila sila lamang ang nakakaalam. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat, puno ng tensyon, na tila isang lubid na unti-unting napapatid. Marie, asikasuhin mo ang merienda. At ikaw naman, Lucy, maupo ka muna.
Kanina ka pa ba rito? Utos ni Ramon habang nauupo sa tapat ni Lucy. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng nasa kanyang harapan. Lumakad si Marie patungo sa kusina, dala ang box ng cake na dala ni Lucy. Nang masigurado niyang wala nang nakakakita sa kanya, dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito, isang chocolate cake na may nakasulat na, "Para sa paborito kong pamilya." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marie. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, itinapon niya ang buong cake sa loob ng basurahan. Pinanood niya itong maging bahagi ng mga dumi at tira-tirang pagkain. Dahil para sa kanya, ang anumang galing kay Lucy ay may dalang lason na hindi dapat malasahan ng kanyang anak. Pagbalik niya sa sala, nakita niyang nagkakatuwa ng tatlo kasama si Sofia. Tila isang perpektong pamilya kung titingnan mula sa malayo. Nang magpaalam ang lahat upang lumabas sa hardin, napansin ni Marie ang isang maliit na telepono na nakasiksik sa pagitan ng mga unan sa sofa. Alam niyang hindi ito kay Ramon at lalong hindi ito sa kanya. Ito ang ikalawang telepono ni Lucy, ang lihim na kagamitan ng isang manunukso. Dahan-dahang kinuha ni Marie ang telepono. Sa gitna ng katahimikan ng sala, biglang nagliwanag ang screen nito. Isang abiso ng bagong mensahe ang lumitaw mula sa isang contact na nakapangalan lamang sa isang simbolo ng bituin. Ngunit alam ni Marie kung kanino ang numerong yon. Binuksan niya ang mensahe at ang mga salitang nabasa niya ay tila isang malakas na dagok na nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. "Kailan natin kukunin si Sofia? Hindi ko na kayang magkunwari. I want us to be a real family soon." Nabitawan ni Marie ang telepono pabalik sa sofa. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginig sa tindi ng galit at takot. Hindi lamang ang kanyang asawa ang gustong agawin ni Lucy. Pati ang kanyang kaisa-isang anak ay balak tanguan ng mga ito. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ni Marie ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mapanganib at malamig na panunumpa. Sino ang tunay na pamilya na tinutukoy nila? At hanggang saan ang kayang gawin ni Marie bago siya tuluyang mawalan ng lahat? Sa loob ng malamig na banyo, tinitigan ni Marie ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng luha na nagnanais kumawala. Hinawakan niya ang gilid ng lababo ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila isang paalala ng bawat sandali ng kanyang buhay na nasayang sa pagtitiwala sa maling tao. Dinampi niya ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Pilit na ginigising ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao na dati ay namanhid sa sakit. Sa bawat haplos ng tubig, tila may isang bahagi ng kanyang pagiging martir ang unti-unting natitibag, napapalitan ng isang matigas at malamig na paninindigan. Hindi na siya ang babaeng iiyak sa sulok. Siya na ang magiging bagyo na wawasak sa mga pader ng kasinungalingan. Nagsimula ang kanyang tahimik na pakikipagdigma sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong bahay ay balot ng katahimikan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na lampara, maingat na binuksan ni Marie ang computer ni Ramon. Ang bawat dahan-dahang pagpindot niya sa keyboard ay tila isang hakbang sa isang mapanganib na tulay. Gamit ang isang maliit na memory drive, sinimulan niyang kopyahin ang bawat dokumento, bawat bank statement, at bawat lihim na transaksyon na itinago ng kanyang asawa sa likod ng mga komplikadong password. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagtuklas. Sa bawat file na kanyang nabubuksan, lalong nagiging malinaw ang lawak ng pagtataksil na ginagawa sa kanya ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Kinabukasan, sa isang maliit at tago na opisina na malayo sa mapanuring mata ng kanyang biyenan, muling nakaharap ni Marie ang isang taong bahagi ng kanyang nakaraan. Si Thomas, ang lalaking dati
ay laging naroon sa kanyang tabi bago pa man dumating si Ramon sa kanyang buhay. Sa pagpasok ni Marie, tumayo si Tomas, ang kanyang mga mata ay pununo ng isang malalim na pag-unawa at hindi maikakailang pag-aalala. Walang ingay ang paligid. Tanging ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabagal na paghinga ng 2 taong muling nagtagpo sa gitna ng unos. "I'm here, Marie. You don't have to do this alone anymore." Mahinang saad ni Tomas habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na kape sa tapat ng ginang. Sandaling nagtama ang kanilang mga daliri nang abutin ni Marie ang tasa. Ang init ng kape at ang banayad na sulyap ni Tomas ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam. Isang kilig na matagal nang nabaon sa limot, ngunit muling nabuhay bilang isang munting liwanag ng pag-asa. Alam ni Tomas kung paano ang timpla ng kape na gusto ni Marie. Saktong tamis, saktong pait, katulad ng kanilang pagkakaibigan. Sa kabila ng bigat ng kanyang dala, naramdaman ni Marie na may isang balikat siyang masasandalan. Isang taong hindi siya huhusgahan kahit gaano pa kadumi ang mundong kanyang kinasusuungan. Mabilis na nagpalitan ng mga impormasyon ang dalawa. Inilatag ni Tomas ang mga legal na dokumento na magsisilbing pananggalang ni Marie. Ang kanilang pag-uusap ay seryoso, puno ng mga teknikal na termino ng batas. Ngunit sa pagitan ng mga salitang iyon ay ang mga hindi binibigkas na pangako ng proteksyon. Habang sinusuri ni Tomas ang mga kopya ng bank statements na dinala ni Marie, biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at ang kanyang panga ay nag-igting. Tila may nakitang isang bagay na lubhang nakakabagabag. "Tomas, ano yan? Is there something wrong with the business accounts?" Kabado ngunit matapang na tanong ni Marie. Hindi agad sumagot si Tomas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marie. Ang kanyang tingin ay puno ng puot para sa lalaking nanakit sa kanyang kaibigan. Dahan-dahan niyang itinulak ang isang papel patungo sa gitna ng mesa. Isang dokumentong nagpapakita ng mga sunod-sunod na paglabas ng pera mula sa isang account na hindi kailanman dapat ginalaw. "Marie, kailangan mong maging matatag. Hindi lang ang kasal niyo ang sinisira ni Ramon. Tiningnan ko ang mga records ng trust fund ni Sofia. Marie, hindi lang niya niloloko ang kumpanya. Unti-unti niyang nililimas ang pera ng anak mo. Inililipat niya ang lahat sa isang account na nakapangalan kay Lucy. He's taking away your daughter's future, Marie. He's leaving Sofia with nothing." Ang mga salitang yon ni Tomas ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Marie. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. At ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng opisina. Ang sakit na naramdaman niya para sa sarili ay wala sa kalingkingan ng galit na ngayon ay nag-aapoy para sa kanyang anak. Sa harap ng katotohanan ito, ang huling hibla ng pagpaparaya ay tuluyan ng naputol. Paano nagawang sikmurain ng isang ama na nakawan ang sarili niyang dugo at laman para lamang sa isang masamang hangarin? Ang sikat ng araw sa labas ng paaralan ni Sofia ay tila hindi sapat upang pawiin ang biglang panlalamig na gumapang sa buong katawan ni Marisol. Nakatayo siya sa tapat ng malaking bakal na pinto habang ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang maliit na bulto ng kanyang anak sa gitna ng dagsa ng mga batang nagsisilabasan. Ngunit lumipas ang ilang minuto at ang ingay ng paligid ay unti-unti nang humuhupa. Nananatiling walang Sofia na tumatakbo patungo sa kanya. "Naku, Ma'am Marie, kinuha na po siya ng tita niya kanina pa." Ang pahayag ng guro na tila isang malakas na kulog na yumanig sa mundo ni Marie. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking panganib. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong buhangin. Walang abiso, walang tawag, at lalong walang pahintulot.
Ang takot na mawala ang kanyang kaisa-isang kayamanan ay nagtulak sa kanya upang mabilis na patakbuhin ang sasakyan patungo sa kaisa-isang lugar na alam niyang pupuntahan ni Lucy, ang pinakamalaking mall sa lungsod kung saan mahilig itong magpakitang gilas. Sa gitna ng nagniningning na mga ilaw ng mall at ng masayang musika na umaalingaw-ngaw sa bawat pasilyo, natagpuan ni Marie ang kanyang kinatatakutan. Doon, sa loob ng isang mamahaling tindahan ng mga damit pambata, nakita niya si Sofia na suot ang isang kulay rosas na gown, tila isang maliit na prinsesa. Ngunit ang nagpapakulo sa dugo ni Marie ay ang tanawing nasa harap niya. Si Lucy ay masayang sinusuklayan ang buhok ni Sofia, habang si Ramon ay nakatayo sa tabi nila, may hawak na mga shopping bags at nakatingin sa kanila ng may paghanga. Mukha silang isang masayang pamilya, isang larawan ng perpektong buhay na kinuha mula sa isang pahina ng magasin, habang si Marie ay nakatayo sa labas, tila isang estranghera sa sarili niyang buhay. "Sofia!" ang tawag ni Marie. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pinaghalong galit at pangamba. Mabilis na tumakbo si Marie at hinablot ang kanyang anak mula sa pagkakahawak ni Lucy. Niyakap niya ang bata ng napakahigpit, tila ba kapag binitiwan niya ito ay tuluyan na itong maglalaho. Ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na upang matunaw ang anumang kapal ng mukha ni Lucy. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay humarang na si Ramon sa kanyang harapan. "Ano ba, Marie? Nag-o-overreact ka na naman sa harap ng maraming tao. Lucy was just being a good aunt. Binilan lang niya ng damit ang anak mo dahil napansin niyang luma na ang mga suot nito. Huwag mo namang ipahiya ang pamilya natin dito." Ang malamig at mapanghusgang boses ni Ramon ay tila isang sampal sa mukha ni Marie. Tumingin si Marie sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at tila vulkano na malapit nang sumabog. Gusto niyang isigaw ang lahat ng alam niya. Gusto niyang saktan ang lalaking ito na nagagawang baligtarin ang katotohanan upang magmukha siyang masama. Ngunit sa halip na sumigaw, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang pananahimik ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa isang huling pag-atake. Ang tanging narinig sa pagitan nila ay ang mahinang hikbi ni Sofia na natatakot sa tensyong namamayani. Dahan-dahang yumuko si Sofia at ibinigay ang kanyang munting mukha sa leeg ni Marie. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan, naramdaman ni Marie ang munting kamay ng kanyang anak na humahaplos sa kanyang pisngi. "Mommy, don't cry. Ikaw lang ang mommy ko, promise." Ang bulong ng bata na tila isang himala na nagpatigil sa mundo ni Marie. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing gamot sa kanyang nagdurugong puso. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng nakaw na sandali ng mga kaaway, siya pa rin ang tanging tahanan ng kanyang anak. Bago sila tuluyang umalis, napansin ni Marie na may mabilis na isiniksik si Lucy sa maliit na palad ni Sofia, isang kending may kakaibang kulay ng balot. Ngunit hindi na niya ito pinansin sa tindi ng kagustuhang makaalis sa lugar na yon. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Sofia. Pagdating sa bahay, mabilis na pumasok si Marie sa kanilang silid. Nais niyang kunin ang mga mahahalagang dokumento ni Sofia, ang pasaporte at birth certificate nito, bilang paghahanda sa anumang planong pagtakas. Ngunit nang pihitin niya ang kandado ng maliit na bakal na vault sa loob ng closet, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang huni ng hangin mula sa loob. Ang vault ay bukas at ang lahat ng mahahalagang papel ni Sofia ay wala na sa loob. Ang bawat pahina ng kanilang pagkakakilanlan ay tila naglaho na parang bula na nag-iwan kay Marie na nakaluhod sa sahig. Yakap ang kanyang sarili habang ang katahimikan ng silid ay tila unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng maliit na silid ni Tomas ay tila mga luhang hindi na kayang umagos mula sa mga mata ni Marisol. Nakaupo siya sa harap ng isang tambak na papeles. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa malamig na ibabaw ng mesa, nanginginig
at tila nawala ng sariling buhay. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabigat na paghinga ni Tomas habang binabasa ang mga huling bank statement na nakuha nila mula sa lihim na account ni Ramon. Marie, makinig ka sa akin. Kailangan mong maging matatag. Ang tinig ni Tomas ay puno ng lungkot at isang uri ng galit na pilit niyang tinitimpian. Inilapit niya ang isang dokumento sa tapat ni Marie, isang papel na nagpapakita ng sunod-sunod na paglipat ng napakalaking halaga mula sa edukasyong pondo ni Sofia patungo sa isang real estate company. Hindi lang ito basta panglalaki, Marie. Ramon used Sofia's future to buy a luxury condo in Boracay. And guess what? The title is under the name of Lucy Santos. He's leaving your daughter with nothing but an empty bank account. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marie ang isang matinding lamig na tila tumagos sa kanyang mga buto. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang dibdib, na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang kanyang mga pangarap para sa kanyang anak, ang mga gabi ng pagtitipid at pagtitiis para masiguro ang magandang kinabukasan ni Sofia ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Napayuko si Marie. Ang kanyang mukha ay itinago niya sa kanyang mga palad habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Dahan-dahang lumapit si Tomas at inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na balikat ni Marie. Hindi niya ito niyakap dahil alam niya ang hangganan ng kanyang posisyon, ngunit ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang uri ng lakas na matagal nang hindi nararamdaman ng ginang. Isang tahimik na pangako ng katapatan na hindi kayang ibigay ng sarili niyang asawa. Sa gitna ng dilim, ang munting kilos na ito ni Tomas ay tila isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa. I can't believe he would do this to his own blood, Tomas. How can a father be so cruel? Ang garalgal na tanong ni Marie. Ang kanyang boses ay halos mawala na sa tindi ng pait. Inangat ni Marie ang kanyang ulo at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng kahinaan. May isang bagong uri ng apoy na nag-aapoy sa kanyang mga balintataw. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang gintong singsing na simbolo ng kanyang kasal. Isang singsing na dati ay itinuring niyang banal, ngunit ngayon ay tila isang kadena na lamang na pumipigil sa kanyang paglaya. Sa isang banayad ngunit determinadong galaw, hinubad ni Marie ang singsing. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa sa tapat ni Tomas. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ihanda mo ang lahat ng papeles, Tomas. Freeze the assets. Iligtas natin ang natitira para kay Sofia. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila sa pananakaw ng buhay ng anak ko. Ang boses ni Marie ay malamig na, tila isang talim na handang humiwa. Pag-uwi ni Marie sa kanilang bahay, ang katahimikan ng gabi ay muling bumalot sa kanya. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim na hallway, narinig niya ang mahinang tinig ni Ramon mula sa silid ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Bahagyang nakabukas ang pinto at ang liwanag mula sa loob ay nagpapakita ng anino ng 2 taong pinagkakatiwalaan niya. Hayaan mo, Ma. Konting tiis na lang. Pagkatapos ng trip natin sa Boracay, itatapon ko na si Marie pabalik sa probinsya niya. Gagawa tayo ng paraan para lumabas na siya ang may kasalanan sa lahat, na siya ang sumira sa pamilyang ito. Sofia will stay with us and Lucy. Hindi na kailangan ni Marie ang anak ko sa marumi niyang buhay. Ang malamig at mapang-insultong babala ni Ramon sa kanyang ina. Narinig ni Marie ang mahinang pagsang-ayon ni Doña Carmen. Ang boses ng matanda ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Nanigas si Marie sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na bumabaon sa kanyang likuran.
Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng dilim. Kung iyon ang laro na gusto nilang laruin, ibibigay niya sa kanila ang isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Isang tanong na lamang ang natitira sa kanyang isipan habang nakatingin siya sa anino ng kanyang asawa. Gaano kalalim ang kayang ihukay ni Ramon para sa sarili niyang libingan? Ang sikat ng umaga na tumatagos sa bintana ng kusina ay tila walang dalang init para sa nanlalamig na puso ni Marisol. Habang maingat siyang nagtitimpla ng kape para kay Ramon at Doña Carmen, ang bawat galaw niya ay kalkulado, tila isang mananayaw sa isang entablado na ang tanging madla ay ang kanyang mga kaaway. Suot ang kanyang dati at pamilyar na maskara ng isang masunurin at tahimik na asawa, inihanda niya ang hapagkainan ng may kakaibang sipag. Ang bawat paglapag ng tasa sa ibabaw ng lamesa ay walang nililikhang ingay. Isang katangian ng pagiging martir na matagal na nilang kinasanayan at inabuso. Nang maupo si Ramon at ang kanyang ina, sinalubong sila ni Marie ng isang matamis, ngunit huwad ng ngiti. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay tila dalawang malalim at madilim na lawa na nagtatago ng isang dambuhala sa kailaliman. Ramon, ma, may naiisip sana ako para sa ating ika-10 anibersaryo sa susunod na buwan. Ang panimula ni Marie, ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pagpapakumbaba. Why don't we celebrate it in Boracay? Gusto ko sanang magkaroon ng isang grand celebration para sa buong pamilya at mga business partners natin. It's a milestone, di ba? Isang paraan na rin para ipakita sa lahat kung gaano katatag ang De La Cruz family. Bahagyang itinigil ni Doña Carmen ang paghigop ng kanyang kape at tumingin kay Mari nang may halong gulat na nauwi sa pagkapukaw ng interes. Para sa matanda, ang anumang pagkakataon na maipagmalaki ang yaman at kapangyarihan ng kanilang pamilya ay isang tuksong hindi niya matatanggihan. Sa kabilang dako, isang lihim na sulyap ang ipinukol ni Ramon sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay naglalayag sa ideya ng isang bakasyon kung saan maaari niyang isama ang kanyang sikreto sa ilalim ng ilong ng kanyang asawa. Boracay? That sounds like a good idea, Ramon. Malaking tulong yan para sa image ng kumpanya natin, lalo na't kailangan nating i-secure ang mga bagong investors. Ang pagsang-ayon ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. If that's what you want, Marie, sige. I'll handle the budget. Pero siguraduhin mong hindi ito magiging flop. I want everything to be perfect. Ang hambog na sagot ni Ramon, habang ang kanyang isipan ay mabilis nang nagpaplano kung paano niya gagawing isang paraiso para sa kanila ni Lucy ang nasabing trip. Mula sa malayo, nakita ni Marie ang anino ni Lucy na nakasandal sa hamba ng pinto, nakikinig sa kanilang usapan. Nakita niya ang mapanuksong nangiti sa mga labi ng kanyang hipag, isang nangiti na tila nagsasabing nakuha na naman nito ang gusto ng hindi nahihirapan. Ang kanilang mga lihim na tawanan at ang pakiramdam na ginagawa nilang tanga si Marie ang nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan, bago ang isang malakas na pagsabog. Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Marie sa kanyang silid at sinimulang ihanda ang mga listahan para sa okasyon. Ang bawat pangalan na kanyang isinusulat sa listahan ng mga bisita ay tila isang saksi na kanyang tinatawag para sa isang hatol. Nang dumating ang pagkakataon na isulat niya ang pangalan ni Lucy Santos, naramdaman ni Marie ang biglang pag-igting ng kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang panulat ng napakahigpit hanggang sa ang dulo nito ay bumaon sa papel na nag-iwan ng isang malalim na marka sa pangalan ng babaeng nagnanais na agawin ang lahat sa kanya. Magpakasaya kayo habang kaya niyo pa. Ang mahinang bulong ni Marie sa kanyang sarili, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa pangalan ni Lucy. Tinawagan niya si Tomas upang ibalita ang pagpayag ng mga De La Cruz sa kanyang plano.
Sa kabilang linya, naramdaman ni Marie ang bigat ng katahimikan ni Tomas bago ito sumagot. Isang malalim na buntong hininga ang nagmula sa kanyang kaibigan. Isang buntong hininga na puno ng takot para sa kaligtasan ni Marie, ngunit puno rin ng suporta. Nabanggit ni Tomas na naipadala na niya ang isang lalaking pinagkakatiwalaan niya patungo sa Boracay upang ihanda ang lahat ng teknikal na pangangailangan na magiging mitya ng katotohanan. Nang sumapit ang gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, binuksan ni Marie ang kanyang maliit na jewelry box. Sa ilalim ng mga hiyas na dati ay simbolo ng kanyang karangyaan. Kinuha niya ang isang USB drive na kulay pula. Ang kulay nito ay tila dugo sa gitna ng kadiliman ng silid. Dito nakatago ang bawat video, bawat larawan at bawat dokumento na magwawakas sa lahat ng paghihirap na kanyang dinanas. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang laptop ay nagbigay ng isang nakakatakot na kislap sa mga mata ni Marie. Pinanood niya ang bawat segundo ng video, kung saan masayang naghahalakhakan sina Ramon at Lucy habang pinaplano ang pagpapatapon sa kanya sa probinsya. Ang bawat insulto nila sa kanyang pagkatao ay tila mga hagupit na nagpapatigas sa kanyang puso. Handa na ang entablado at ang mga bida ay wala pang kamalay-malay na ang dula na kanilang pinagbibidahan ay patungo na sa isang madugong katapusan ng kanilang mga ambisyon. Ang tanong na lamang na naiwan sa malamig na hangin ng silid ay ito: handa na ba si Marie na panoorin ang pagguho ng mundong pilit niyang binuo sa loob ng 10 taon? O baka ang sarili niyang puso ang unang madurog bago pa man matapos ang gabi? Ang mapuputi at pinong buhangin ng Boracay ay tila isang malawak na kumot na naglalayong itago ang anumang bahid ng dumi. Ngunit para kay Marisol, ang bawat butil nito ay saksi sa isang kasinungalingang malapit ng gumuho. Sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw, ang pamilya De La Cruz ay bumaba mula sa kanilang pribadong sasakyan na tila isang larawan ng tagumpay at karangyaan. Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera mula sa mga upahang photographer ay tila mga panandaliang kidlat na nagbibigay diin sa kanilang mga pekeng ngiti. Ang dahan-dahang paghampas ng puting bula ng dagat sa dalampasigan ay naglilikha ng isang mapayapang himig, isang kabaligtaran sa unos na kasalukuyang nagngangalit sa loob ng dibdib ni Marie. Marie, ayusin mo naman ang pagkakatayo mo. You look so stiff. Para kang hindi nag-e-enjoy sa sarili mong selebrasyon. Ang pabulong na sermon ni Doña Carmen habang pilit na pinapanatili ang ngiti para sa mga kumukuha ng larawan. Tumingin si Marie sa kanyang biyenan at pagkatapos sa isa kanyang asawang si Ramon na kasalukuyang nakikipagtawanan sa ilang business partners. Sa tabi ni Ramon, naroon si Lucy. Suot ang isang napakaikling puting damit na tila sinadyang itapat sa kasalinhinan ng paligid. Ang bawat galaw ni Lucy ay puno ng pang-aakit. Ang kanyang tawa ay tila isang matinis na tunog na pilit na bumasag sa katahimikan ng kalikasan. Nang makarating sila sa kanilang pribadong villa, hindi na nag-aksaya ng panahon si Lucy. Sa gitna ng sikat ng araw, lumabas siya patungo sa gilid ng infinity pool. Suot ang isang bikini na halos wala nang itinatago sa kanyang katawan. Sa harap ni Marie at ng mga katulong, lumapit siya kay Ramon, bitbit ang isang bote ng tanning oil. "Babe, can you help me with this? Hindi ko kasi maabot ang likod ko." Ang nangingiting hiling ni Lucy. Ang kanyang boses ay puno ng kapangahasan. Tumingin si Ramon kay Marie nang may halong pag-aalinlangan. Ngunit nang makita ang malamig na ekspresyon ng kanyang asawa, tila lalo siyang naging matapang. Kinuha niya ang bote at sinimulang haplusin ang balat ni Lucy. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may pamilyaridad na tila ba walang ibang tao sa paligid. Ang bawat haplos ni Ramon ay tila mga bakas ng uling na nagpaparumi sa malinis na hangin ng isla. "Marie, look at Lucy." Ang ganda ng hubog ng katawan niya dahil marunong siyang mag-alaga sa sarili. Dapat ay matuto ka sa kanya, hindi yung palagi ka nalang balot na balot
at mukhang losyang. Ang dagdag na pasaring ni Doña Carmen habang tinitingnan ang simpleng summer dress ni Marie. Sa halip na sumagot, dahan-dahang yumuko si Marie. Inabot niya ang kanyang mga paa at hinubad ang kanyang mamahaling sapatos na may mataas na takal. Hinayaan niyang madikit ang kanyang mga talampakan sa mainit at pinong buhangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marie ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa lupa. Isang pakiramdam ng pagiging matatag at totoo sa gitna ng lahat ng pagkukunwari. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagkilala sa sarili niyang halaga na hindi nakadepende sa panlabas na anyo o sa pag-apruba ng ibang tao. Ang init ng buhangin ay tila nagbibigay sa kanya ng katiyakan na siya ay nakatapak sa katotohanan. Hayaan niyo na po mas komportable po ako sa ganito. Ang maikli at kalmadong sagot ni Marie bago siya tumalikod at naglakad patungo sa dalampasigan. Habang naglalakad, nilapitan siya ng isang hotel staff at may iniabot na isang maliit na susi. Sinabi nito na may isang itim na maleta na kadarating pa lamang at kasalukuyang nakalagak sa loob ng kanyang silid ayon sa bilin ng kanyang abogado. Ang maletang yon ay hindi naglalaman ng mga damit o alahas, kundi ang mga huling piraso ng puzzle na magpapatumba sa imperyo ng mga De La Cruz. Nang bumalik si Marie sa main lobby upang tawagin si Sofia para sa merienda, ang katahimikan ng hapon ay biglang napalitan ng isang kakaibang enerhiya. Isang pamilyar na bulto ng lalaki ang pumasok sa malaking pintuan ng hotel. Suot ang isang simpleng puting linen shirt at maong. Si Tomas ay naglalakad nang may tiwala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang kinaroroonan ni Marie. "Tomas, anong ginagawa mo rito?" Ang gulat na tanong ni Ramon. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit at paghihinala. "Marie invited me, Ramon, as an honorary guest and as her legal counsel for some family matters." Ang kalmadong sagot ni Tomas habang binabati si Marie ng isang ngiti na puno ng kahulugan. Nagtagpo ang mga tingin ni Ramon at Tomas at ang hangin sa pagitan nila ay tila naging kuryente na naglalayong sumabog sa anumang sandali. Ang bawat hininga ni Ramon ay tila naging mabigat, habang si Marie naman ay nakatayo lamang sa gitna nila. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng tapang. Ang pagdating ni Tomas ay ang unang malakas na hampas ng alon na hudyat ng pagdating ng isang tsunami. Gaano kaya katatag ang pundasyon ng villa na kinatatayuan ni Ramon kapag ang lahat ng kanyang lihim ay unti-unti nang inilalabas ng tubig? Ang kulay kahel na langit sa Boracay ay tila isang dambuhalang canvas na unti-unting nababalot ng kadiliman, isang babala ng paparating na gabi na maglalantad sa lahat ng mga itinatagong dumi. Sa malawak na balkonahe ng kanilang villa, tanaw ang mga bisita at business partners na masayang nagtatawanan sa ibaba. Hinawakan ni Ramon ang braso ni Marisol, hindi sa paraang mapagmahal, kundi sa isang mahigpit at kontroladong pagkakahawak na tila ba isang pag-aari na kailangang ipakita sa buong mundo. "Marie? Smile naman. Our partners are watching. Kailangan nilang makita na tayo pa rin ang power couple ng industriyang ito," ang pabulong na utos ni Ramon, habang ang kanyang mga labi ay nakadikit sa tenga ni Marie. Dahan-dahang inilapit ni Ramon ang kanyang mukha at hinalikan si Marie sa noo. Ito ay isang halik na kung tutuusin ay dapat punong-puno ng pagmamahal, ngunit para kay Marie, ito ay tila isang malamig at malagkit na bakas ng isang hayop na nagnanais markahan ang kanyang teritoryo. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman ni Marie ay ang matinding pagnanais na sumuka. Ang amoy ng pabango ni Lucy, ang matamis at masangsang na bulaklak na scent na naamoy niya sa balat ni Lucy kanina sa pool, ay malinaw na kumakapit sa suot na suit ni Ramon. Ang bawat hininga ni Marie ay tila punong-puno ng ebidensya ng kanilang pagtataksil. Mula sa isang madilim na sulok ng garden, nakatitig si Lucy sa kanila. Ang kanyang mga mata
na dati ay puno ng mapanuksong kislap, ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling sa tindi ng selos at galit. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang baso ng cocktail, sapat na upang mamuti ang kanyang mga daliri. Hindi niya matanggap na sa harap ng maraming tao, si Mari pa rin ang kinikilalang reyna sa tabi ng lalaking matagal na niyang inaangkin sa dilim. Nang makahanap ng pagkakataon, lumingon si Marie at nakita ang mabilis na pag-alis ni Lucy patungo sa likurang bahagi ng villa kung saan ang mga ilaw ay hindi na gaanong umaabot. Hindi nagtagal ay sumunod din si Ramon. Matapos magpaalam sa mga kausap na kailangan lang niyang tingnan ang ilang detalye para sa sorpresa sa mamaya, hindi na nag-aksaya ng panahon si Marie. Dahan-dahan siyang sumunod, ang kanyang mga hakbang ay tila isang anino na hindi naglalabas ng anumang tunog sa ibabaw ng makinis na sahig. Sa likod ng isang malaking pandekorasyong screen na gawa sa kahoy, huminto si Marie. Dito ay malinaw niyang naririnig ang bawat salitang binibitawan ng dalawa sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo. "Bakit mo siya hinalikan sa harap ko, Ramon? Sabi mo, wala ka nang nararamdaman sa kanya. You made me feel like a second-class citizen tonight." Ang garalgal na boses ni Lucy, puno ng puot at paghihiganti. "Babe, stop it. Strategy lang yon, okay? Alam mo naman na placeholder lang si Marie sa buhay ko. Kailangan nating panatilihin ang fasad na ito hanggang sa makuha ko ang lahat ng kailangan ko mula sa pamilya niya. You know I can't stand her. She's just a boring, plain woman compared to you. Hayaan mo na ang huling halik na yan sa kanya. Dahil pagkatapos ng gabing ito, sa'yo na ang lahat." Ang sagot ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng panunuya at kawalang galang para sa kanyang sariling asawa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat salita ni Ramon ay tila mga martilyo na tumatama sa bawat hibla ng dignidad ni Marie. Ngunit sa halip na maiyak, ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag habang dahan-dahang pinipindot ang pulang button sa kanyang recorder. Ang bawat insulto ni Ramon, ang bawat pagmaliit nito sa kanyang pagkatao, ay malinaw na naitala bilang ebidensya ng kanilang masamang balak. Naramdaman ni Marie ang isang matalim na lamig sa kanyang puso. Isang lamig na hudyat na wala na siyang anumang nararamdaman para sa lalaking nasa kabilang panig ng screen. Biglang bumukas ang lahat ng malalakas na ilaw sa main hall ng villa na hudyat na magsisimula na ang pinakahihintay na programa. Ang masayang musika ay muling umaalingaw-ngaw sa buong isla. Tila nanunuya sa madilim na katotohanang nagaganap sa likod ng mga kurtina. Lumabas si Marie mula sa kanyang pinagtataguan, inayos ang kanyang buhok at dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang MC ay masayang tumayo sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng excitement habang tinatawag ang pansin ng lahat. At ngayon, ladies and gentlemen, isang napaka-espesyal na video ang inihanda ni Mrs. Mari de la Cruz para sa kanyang asawa bilang pasasalamat sa 10 taon ng kanilang pagsasama. Isang video na magpapakita sa atin ng tunay na kahulugan ng katapatan at pagmamahal. Sa isang mabilis na pagkilos, ang lahat ng ilaw sa paligid ay muling pinatay, na nag-iwan sa buong villa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang tanging maliwanag na bagay ay ang malaking projector screen sa harap ng lahat. Nakatayo si Mari sa gilid. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng dilim habang ang kanyang puso ay tumitibok ng may nakakatakot na kalmado. Ang huling halik ng kasinungalingan ay tapos na at ang tunay na mukha ng kanilang pagkukunwari ay malapit ng masilayan ng buong mundo sa loob ng iilang segundo. Ano kaya ang gagawin ni Ramon kapag ang sarili niyang tinig ang naging huling tunog na maririnig ng kanyang mga kasamahan bago ang kanyang tuluyang pagbagsak? Ang kadiliman sa loob ng malaking bulwagan ng villa ay tila isang dambuhalang kumot na nagbibigay daan sa paglabas ng katotohanan. Sa gitna ng katahimikan, ang asul na liwanag mula sa malaking projector screen ay nagsimulang gumuhit ng mga anino sa pader.
Ngunit sa halip na ang inaasahang larawan ng masayang pagsasama ni na Ramon at Marisol, ang bumungad sa lahat ay ang mga kuha ng video na nanggaling sa madidilim na sulok ng kanilang pagtataksil. Ang bawat imahe ng kanilang paghahalikan sa loob ng sasakyan, ang mga malalaswang mensahe na lumilitaw sa screen at ang boses ni Ramon na maliwanag na minamaliit ang kanyang asawa ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila mga kidlat na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang kumalat, tila tunog ng libu-libong tuyong dahon na hinahangin sa gitna ng unos. Ang bawat sulyap ng mga business partners ay puno ng pandidiri at pagkabigla, habang ang mga kaibigan ng pamilya ay hindi malaman kung saan titingin. Ang dangal ng pamilya De La Cruz na maingat na binuo sa loob ng ilang dekada ay dahan-dahang nadudurog sa harap ng lahat, na tila isang kastilyong buhangin na tinatangay ng malakas na alon. Sa gitna ng kaguluhan, si Lucy ay nagmistulang isang biktima ng sarili niyang patibong. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kapalaluan, ngayon ay puting-puti na, tila isang bangkay. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa labasan, ngunit sa tindi ng kanyang panginginig, ang kanyang mataas na takong ay sumabit sa laylayan ng kanyang puting damit. Ang pagbagsak niya sa malamig na sahig ay walang nilikhang ingay, kundi ang pagdaing ng kanyang sariling kahihiyan. Walang sino man sa mga bisita ang nagtangkang lumapit upang tulungan siyang tumayo. Sa halip, ang mga ito ay umatras, tila ba ang kanyang presensya ay isang nakakahawang sakit na dapat iwasan. Si Ramon, sa kabilang banda, ay tila isang hayop na nasukol sa sulok. Ang kanyang mukha ay nagkulay lila sa tindi ng galit at kahihiyan. Sa halip na humingi ng tawad, ang kanyang unang instinto ay ang manakit. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng projector at gamit ang kanyang malakas na braso, hinablot niya ang kagamitan at ibinalandra ito sa sahig. Ang tunog ng nababasag na salamin at ang pagkidlat ng kuryente mula sa kagamitan ay naghudyat ng katapusan ng palabas, ngunit hindi ng katotohanan. Marie, ano ang ginawa mo? Sinisira mo ang buhay ko. Ang galit na sigaw ni Ramon, habang mabilis na sumusugod patungo kay Marisol, ang kanyang kanang kamay ay nakataas, handang magbigay ng isang marahas na dagok sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Ramon, isang matatag na braso ang humarang sa kanyang harapan. Si Tomas, na tila isang pader na hindi matitibag, ay mabilis na humawak sa bisig ni Ramon at buong lakas itong itinulak palayo. Ang bawat kalamnan sa katawan ni Tomas ay nag-igting. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa proteksyon para kay Marie. Huwag mong susubukan na hawakan siya, Ramon. Tapos na ang pananakot mo sa kanya. Ang malamig at mapanghamong boses ni Tomas ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong paligid. Dahan-dahang humakbang si Marie palabas mula sa likuran ni Tomas. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Tanging isang malalim at malamig na kapayapaan ang mababanaag sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Ramon na kasalukuyang hinihingal sa tindi ng emosyon. Sa gitna ng lahat ng mga saksi, itinaas ni Marie ang kanyang kamay at sa isang mabilis na pagkilos, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ramon. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa balat ng asawa ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang tunog na puno ng 10 taon ng pait, sakripisyo at pagtitiis. Para iyan sa dignidad kong tinapakan mo at para sa bawat kasinungalingang ipinakain mo sa akin at sa anak ko. Ang boses ni Marie ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang dambuhalang bato. Sa likuran nila, si Doña Carmen ay dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pinapanood ang pagguho ng kanyang pinakamamahal na anak. Ang kanyang mamahaling kwintas na perlas ay napatid at ang bawat butil nito ay nagkalat sa sahig, tila mga luha ng isang pamilyang wala ng patutunguhan. Sa kabila ng kanyang pagkatalo,
Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ramon habang pinupunasan ang gilid ng kanyang labi. Tiningnan niya si Marie nang may halong poot. Akala mo ba nanalo ka na, Marie? Isang pobreng babae ka lang na walang pera. Wala kang makukuha sa akin. Lahat ng yaman na tinatamasa mo ay sa akin. You will leave this island with nothing but your broken pride. Isang matamis at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Hindi siya sumagot ng pabalang. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang maliit na bag ang isang puting papel na may opisyal na selyo. Iniharap niya ito kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sigurado ka ba, Ramon? Bago ka magsalita tungkol sa yaman, baka gusto mo munang basahin ang dokumentong ito mula sa kumpanya mo at sa bangko. Ano kaya ang nakasulat sa papel na hawak ni Marie na tila nagpabura sa huling bakas ng kayabangan sa mukha ni Ramon? At paano kaya tatanggapin ng lahat ang susunod na pasabog na hindi lang sisira sa puso ni Ramon, kundi magpapakulong sa kanya sa habang buhay? Ang bawat salitang nakasulat sa puting papel na hawak ni Marisol ay tila mga hatol ng kamatayan para sa bawat kasinungalingan ni Ramon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan sa Boracay, ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat at siksik, na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa paghinga upang masaksihan ang katapusan ng isang mapang-aping kaharian. Ang mga business partners na kanina lang ay nakikinig sa kayabangan ni Ramon ay isa-isang lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya at matinding galit. Ramon, hindi lang ito tungkol sa pambababae mo. Ayon sa audit na ginawa ni Tomas, napatunayan na nilimas mo ang pondo ng kumpanya para ipambili ng mga ari-arian na nakapangalan kay Lucy. At higit sa lahat, ang trust fund ni Sofia na para sa kanyang kinabukasan ay kinuha mo ng walang pahintulot. Ang papel na hawak ko ay isang court order para i-freeze ang lahat ng assets mo, kabilang ang villa na kinalalagyan natin ngayon. Ang boses ni Marie ay kalmado, ngunit ang bawat pantig ay may talim na humihiwa sa huling pag-asa ng kanyang asawa. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa gitna ng mga bisita. Ang mga investor na dati ay sumasamba sa bawat salita ni Ramon ay mabilis na nagpahayag ng kanilang pag-alis sa anumang ugnayan sa pamilya De La Cruz. Ang bawat pangako ng puhunan at suporta ay naglaho na parang usok na nag-iwan kay Ramon na nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Dahan-dahang lumapit si Doña Carmen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang braso ni Marie. Ang kanyang dating maawtoridad na tindig ay naglaho, napalitan ng isang tiyuhin na tila humihingi ng limos ng awa. Marie anak, pag-usapan natin ito. Isipin mo ang pangalan ng ating pamilya. Isipin mo ang hiya na idudulot nito sa atin. Patawarin mo ang anak ko alang-alang sa dignidad ng mga De La Cruz. Tiningnan ni Marie ang kanyang biyenan at sa isang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang puso. Hindi puot ang kanyang naramdaman, kundi isang malalim na kawalan ng pakialam. Dignidad, ma? Yan din po ang sinabi niyo sa akin noong pinagtatanggol niyo ang pagtataksil ng anak niyo. Sabi niyo sa akin, ang mahihina ay madaling palitan. Ngayon po, tignan niyo ang anak niyo. Siya na ang mahina at siya na ang pinalitan ng katarungan. Ang dignidad na binabanggit niyo ay matagal niyo nang ibinenta noong kinonsinti niyo ang pananakit sa akin at sa apo niyo. Sa gitna ng matinding emosyon, ang paparating na ingay ng mga sasakyan ng awtoridad ay nagsimulang marinig mula sa labas ng villa. Ang mga asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay gumuhit sa madilim na pasilyo. Isang hudyat na ang batas ay narito na upang maningil. Pumasok ang kansatrong kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at puno ng seryosong layunin. Mr. Ramon De La Cruz, you are under arrest for fraud, embezzlement, and economic abuse under the Anti-Violence Against Women
and Their Children Act, ang boses ng opisyal ay mariin habang inilalabas ang mga bakal na posas. Nang marinig ang salitang pag-aresto, ang huling hibla ng katatagan ni Lucy ay tuluyan ng naputol. Sa halip na manatili sa tabi ni Ramon, sinubukan niyang lumayo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paghahanap ng paraan upang makatakas. Ngunit nang hawakan siya ni Ramon sa braso, nagsimula ang isang madilim na tagpo ng pagtuturuan. Kasalanan mo ito, Lucy. Ikaw ang humingi ng kondo. Ikaw ang nag-utos na kuhanin ang pera ni Sofia. Ang galit na sigaw ni Ramon habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Anong ako? Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagsabing boring ang asawa mo at gusto mo ng bagong buhay. Huwag mo akong isama sa pagbagsak mo, Ramon. Ang sagot ni Lucy. Ang kanyang boses ay puno ng pait habang itinutulak ang lalaking minsan niyang sinabihan ng mga salitang mahal kita. Pinanood ni Marie ang dalawang tao na minsang sumira sa kanyang gabi-gabi. Ang bawat pagmumura nila sa isa't isa, ang bawat pagdadahilan, ay tila mga patunay na ang pundasyon ng kanilang relasyon ay gawa lamang sa putik. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marie. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng 10 taon ay tila unti-unting gumaan. Hindi ito dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa wakas, ang katotohanan ay wala na sa kanyang mga kamay. Habang hinihila si Ramon palabas ng villa, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Marie sa huling pagkakataon. Walang luha sa mga mata ni Marie, tanging isang matatag at malayang pagkatao ang nakatitig sa kanya. Sa bawat yabag ng sapatos ng mga awtoridad na papalayo, ang bawat butil ng buhangin sa Boracay ay tila nagsasabing tapos na ang unos. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, lumapit si Tomas sa tabi ni Marie. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit nagbibigay ng init sa malamig na gabi. May isang bagay siyang ibinulong na nagpabago sa ekspresyon ng mukha ni Marie. Isang balita na hindi niya inaasahan at magbibigay ng panibagong hamon sa kanyang pagsisimula muli. Ramon is gone, but the shadows of the past are still lingering in the air. Ano ang gagawin ni Marie ngayong malaya na siya, ngunit may isang huling lihim na kailangan niyang harapin bago siya tuluyang makabalik sa Cebu. Ang bawat hakbang ng oras sa loob ng malamig na silid ng hukuman ay tila isang mabagal na paghilom ng isang sugat na matagal nang nagnanaknak. Sa ilalim ng naglalakihang mga electric fan na dahan-dahang umiikot sa kisame, ang hangin ay puno ng amoy ng lumang papel at ng seryosong aura ng katarungan. Nakaupo si Marisol sa tabi ni Tomas. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan, hindi na nanginginig, hindi na nagtatago. Sa tapat nila, ang upuan ni Ramon ay nanatiling bakante, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagkawala sa buhay na dati niyang pinagharian ng may takot at kasinungalingan. Marie, tapos na ang lahat. Ibinaba na ng korte ang pinal na desisyon. You have full custody of Sofia at ang lahat ng ari-ariang kinuha niya sa iyo ay muling ibinalik sa iyong pangalan. Ang mahinang bulong ni Tomas habang iniaabot ang isang dokumentong may gintong selyo. Tiningnan ni Marie ang mga papeles, ngunit hindi ang yaman ang nakita niya. Nakita niya ang isang bukas na pinto patungo sa isang buhay na siya na ang may hawak ng manibela. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Isang buntong hininga na tila naglabas ng lahat ng bigat na naipon sa kanyang dibdib sa loob ng 10 taon. Walang ingay ng pagdiriwang, tanging ang banayad na pagtango ni Marie kay Tomas bilang pasasalamat. Paglabas nila ng gusali, sumalubong sa kanila ang isang tanawing puno ng pait at pagsisisi. Sa gilid ng kalsada, nakaupo sa isang wheelchair si Doña Carmen. Ang dati niyang marangyang kasuotan ay napalitan ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na nalalanta na sa tindi ng kahihiyan. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang maawtoridad na tinig. Nang makita niya si Marie,
Sinubukan niyang abutin ang kamay ng kanyang dating manugang. Mari, patawarin mo ako. Wala na akong matuluyan. Ang lahat ng aming properties ay na-sequester na. Wala akong ibang mapuntahan kundi ang malayo naming kamag-anak sa probinsya. Isipin mo ang pinagsamahan natin, Mari. Ang garalgal na pagsusumamo ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang huli na para sa anumang kapatawaran. Huminto si Mari sa harap ng matanda. Hindi niya binawi ang kanyang kamay, ngunit hindi rin niya ito hinawakan ng mahigpit. Ma, iginalang ko po kayo bilang ina. Pero ang respeto ay hindi po hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. Pinili niyo ang mali kaysa sa tama at ngayon po ay hinahararap niyo lang ang bunga ng inyong mga desisyon. I wish you peace, pero ang pinto ng buhay ko ay sarado na para sa inyo. Iniwan ni Marie ang matanda nang walang anumang galit sa puso. Sa malayo, nakita rin niya ang anino ni Lucy. Ang babaeng dati ay puno ng mapanuksong halakhak ay kasalukuyang naglalakad sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Hila-hila ang isang lumang maleta. Ang kanyang mga mamahaling damit ay mukhang lumana at ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng tagumpay. Wala siyang pera, wala siyang pamilyang matatakbuhan, at higit sa lahat, wala na sa kanya ang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng lahat. Ang pag-iisa ni Lucy ay ang pinakamasakit na parusa na maaari niyang matanggap. Bumalik si Marie sa Cebu, sa isang maliit na bahay na puno ng sikat ng araw at amoy ng mga sariwang bulaklak. Dito, ang tanging ingay na maririnig ay ang masayang tawanan ni Sofia habang naglalaro sa hardin. Wala nang mga lihim sa likod ng mga pinto, wala nang mga lason sa hapagkainan. Sa bawat umaga na gumigising si Marie, ang haplos ng hangin sa kanyang muka ay tila isang paalala na siya ay muling isinilang. Isang hapon, habang nag-aayos si Marie ng kanyang maliit na tindahan ng mga lutong bahay, dumating si Tomas. May dala siyang isang maliit na pasong may puting daisy, ang paboritong bulaklak ni Marie. Walang mga magarbo at nakakalunod na salita. Tanging ang isang tapat na ngiti na nagpapahiwatig ng isang bagong simula. I just wanted to check on you, Marie, and to give you this. Flowers for the woman who survived the storm. Mahinang saad ni Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng pagmamahal na hindi nang hihingi, kundi nagbibigay lamang. Naramdaman ni Marie ang isang banayad na kurot sa kanyang puso. Isang kilig na hindi nakakatakot, kundi nakapagbibigay ng init. Tinanggap niya ang bulaklak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang ngiti sa kanyang mga labi ay umabot sa kanyang mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa katahimikan ng hapon, may isang hindi binibigkas na pangako na muling naitanim. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ni Marie ang papalubog na araw mula sa kanyang bagong tahanan, isang huling kaisipan ang dumapo sa kanyang isipan. Ang lahat ng sakit ay lumipas na, ngunit ang mga alaala ay mananatiling mga aral na nakaukit sa kanyang pagkatao. Malaya na siya, ngunit hanggang kailan, kaya mananatiling mapayapa ang dagat bago muling humampas ang mga bagong hamon ng buhay. At handa na nga ba siyang tuluyang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig o baka ang kanyang sariling kalayaan ang sapat na upang siya ay maging ganap na masaya? Ang bawat butil ng harina na kumakapit sa mga kamay ni Marisol ay tila mga alikabok ng nakaraan na unti-unti na niyang naipapagpag. Sa loob ng kanyang maliit na bake shop sa Cebu, ang amoy ng bagong luto na tinapay ay humahalo sa alat ng hangin na nagmumula sa malapit na dagat. Ang bawat galaw ni Marie ay puno ng ritmo at kapayapaan, malayo sa mga araw na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pag-aalinlangan. Dito, siya ang reyna ng sarili niyang maliit na kaharian, at ang bawat masa ng dough na kanyang hinuhubog ay tila pagbuo muli sa kanyang sariling pagkatao. Mommy, look! I made a star-shaped cookie for Tito Tomas.
Ang masayang sigaw ni Sofia habang ipinapakita ang kanyang gawa. Ang kanyang maliit na mukha ay may bahid ng puting harina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Ngumiti si Marie at dinala ang kanyang anak sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Sofia, isang mabilis at masiglang ritmo na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya nananatiling matatag. Sa bawat haplos niya sa buhok ng anak, tila may isang sugat sa kanyang alaala ang tuluyang nagsasara. Wala na ang takot na baka isang araw ay mawala ang kanyang anak. Ang katarungan ay nagbigay sa kanila ng isang pader na hindi na muling matitibag ng sinumang Ramon o Lucy. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga paninda, nakatanggap si Marie ng isang liham mula sa Maynila. Hindi ito isang legal na dokumento, kundi isang ulat tungkol sa kalagayan ni Ramon sa loob ng bilangguan. Ayon sa balita, ang dati ay makapangyarihang asawa ni Marie ay kasalukuyang nag-iisa, iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan, at unting kinakain ng pagsisisi habang hinaharap ang mahabang taon ng pagkakakulong. Ang baydoytra nito ay nagbunga ng isang malamig at madilim na selda. Binasa ito ni Marie nang walang anumang galit. Tanging isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago itinapon ang papel sa basurahan. Ang kanyang paghihiganti ay hindi ang makita itong magdusa, kundi ang mabuhay siya nang masaya nang wala ito. Maya-maya pa, ang anino ng isang matangkad na lalaki ay tumama sa sahig ng bake shop. Hindi na kailangang lumingon ni Marie para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ang banayad na presensya ni Tomas ay sapat na upang mapangiti siya. "You're late for the delivery, attorney," biro ni Marie habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. "I brought something else, Cindy." Marie, isang balita na sa tingin ko ay magugustuhan mo," sagot ni Tomas. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang lambing. Dahan-dahang lumapit si Tomas at inilapag ang isang folder sa counter. Naglalaman ito ng mga dokumento ng isang scholarship program na itinatag ni Marie gamit ang bahagi ng nabawing yaman mula sa mga De La Cruz, isang programa para sa mga kababaihang biktima ng Bauhan din. Sa bawat pahina na binubuklat ni Marie, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay. Ang kanyang pasakit ay nagkaroon ng layunin. Ang kanyang mga luha ay naging daan para sa pag-asa ng iba. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa pagitan ng katahimikan, naramdaman ni Marie ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito ang kaba ng takot, kundi ang kilig ng isang babaeng muling natututong magtiwala. Inabot ni Tomas ang kamay ni Marie. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa pagitan ng mga daliri ng ginang. Ang init ng kanilang mga palad na nagdikit ay tila isang pangako ng isang kinabukasan na hindi na kailangang magmadali. "Marie, I've waited for so long, not because I wanted to be your hero, but because I wanted to be your partner. Are you ready to let me in? For real this time?" Ang tapat na tanong ni Tomas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa kaibuturan ng kaluluwa ni Marie. Napatingin si Marie sa labas, sa dalampasigan kung saan ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa langit. Ang kanyang buhay ay tila ang paglubog na yon, isang pagtatapos ng isang mahabang araw ng unos, ngunit isang hudyat din ng isang bagong umaga. Dahan-dahang humilig ang ulo ni Marie sa balikat ni Tomas. Ang kanyang buhok ay bahagyang hinahangin habang pinagmamasdan nila ang payapang dagat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tinig mula sa kanyang telepono ang biglang naghatid ng isang mensaheng hindi niya inaasahan. Isang mensahe mula sa isang ospital sa Maynila tungkol sa huling hiling ng isang taong malapit nang mawala sa mundong ito. Isang huling hiling na maaaring muling magbukas ng mga sugat na pilit na niyang ibinabaon. Sino ang taong ito? At handa ba si Marie
na harapin ang huling bahagi ng kanyang nakaraan bago siya tuluyang makasama si Tomas sa bagong buhay na kanilang sinisimulan. Ang bawat paghinga ng gabi sa Cebu ay tila isang banayad na haplos na naglalayong magbigay ng kapayapaan, ngunit ang balitang nagmula sa Maynila ay tila isang malamig na agos ng tubig na muling gumising sa mga alaala ni Marisol. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang bahay, hawak ang teleponong naglalaman ng mensahe mula sa isang pampublikong ospital. Ang boses ng nurse sa kabilang linya kanina ay puno ng pagmamadali at pagod. Isang boses na nagbalita na ang dati ay makapangyarihang Doña Carmen de la Cruz ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga. Walang ibang matatawagan ng ospital. Ang lahat ng ari-arian ay nawala. Ang mga dating kaibigan ay naglaho at si Ramon ay nasa likod ng mga rehas. Sa huli, ang pangalan ni Marie ang tanging nanatiling nakasulat sa lumang record ng matanda bilang malapit na kamag-anak. Marie, hindi mo kailangang pumunta kung hindi mo pa kaya. You have given enough to that family. Ang mahinahong paalala ni Tomas habang dahan-dahang lumalapit sa tabi ng ginang. Naramdaman ni Marie ang banayad na pagdampi ng kamay ni Tomas sa kanyang siko, isang hawak na nagbibigay ng init at katiyakan. Tumingin si Marie sa malawak na dagat, kung saan ang buwan ay gumuguhit ng pilak na landas sa ibabaw ng mga alon. Ang kanyang puso ay hindi na puno ng puot, ngunit ang antak ng mga nakaraang sugat ay naroon pa rin. Tila isang mahinang kirot na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinagdaanan. Kailangan kong pumunta, Tomas, hindi para sa kanya, kundi para sa huling bahagi ng aking sarili na nakakulong pa rin sa nakaraan. I need to close the door properly. Mahinang sagot ni Marie. Ang kanyang tinig ay matatag sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kinabukasan ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng ospital sa Maynila ang sumalubong kay Marie. Malayo ito sa marangyang pasilidad na kinasanayan ni Doña Carmen. Dito, ang bawat pasilyo ay puno ng mga taong naghihintay ng himala at ang bawat kwarto ay saksi sa kawalan ng katiyakan ng buhay. Nang makita ni Marie ang matanda sa loob ng ward, halos hindi niya ito nakilala. Ang dati ay tuwid na tindig at matalim na paningin ay napalitan ng isang payat na katawan na nakatali sa mga tubo at makina. Ang bawat mabagal na pag-angat ng dibdib ng matanda ay tila isang mahirap na pakikibaka. Dahan-dahang lumapit si Marie at hinawakan ang nangungulubot na kamay ng kanyang dating biyenan. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Doña Carmen ay dahan-dahang bumukas. Wala na ang kislap ng kapalaluan. Tanging ang malabong liwanag ng pagsisisi ang mababanaag sa kanyang mga balintataw. Isang mahinang pigas sa kamay ni Marie ang ginawa ng matanda. Isang hiling na hindi na kailangan ng mga salita. Ma, narito na po ako. Ang bulong ni Marie. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng habag na tanging ang isang taong tunay na nakahilom lamang ang makakapagbigay. Patawad? Marie, patawad. Ang halos hindi marinig na tinig ni Doña Carmen, ang bawat pantig ay tila isang mabigat na pasanin na pinakakawalan mula sa kanyang kaluluwa. Walang halong pag-aalinlangan, tumango si Marie habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapalaya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangaalipusta, ang lahat ng pagtalikod, at ang lahat ng pait ay tila tinangay ng isang banayad na hangin. Pinatawad ni Marie ang matanda, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang sarili niyang puso na maging malaya sa bigat ng nakaraan. Sa huling pagpikit ng mga mata ni Doña Carmen, naramdaman ni Marie ang tuluyang pagputol ng huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa pamilya de la Cruz. Paglabas ni Marie ng ospital, sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang pagiging maliit o takot. Sa di kalayuan, nakita niya si Tomas na naghihintay sa tabi ng sasakyan.
Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tapat at malalim na ngiti ang sumilay sa labi ng bawat isa. Lumakad si Marie patungo sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay magaan at puno ng katiyakan. "Is it over?" tanong ni Tomas habang pinapahiran ang natitirang luha sa pisngi ni Marie. "Yes, Tomas. Wala na ang mga anino. Handa na akong bumalik sa Cebu. Handa na akong mabuhay para sa kasalukuyan." Ang sagot ni Marie, ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng himig. Himig ng isang babaeng hindi lamang nakaligtas, kundi nagwagi. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang pamilyar na bulto ang nakita ni Marie sa tapat ng gate ng ospital. Isang babaeng gusot-gusot ang damit, may dalang mga plastic bag, at may hitsura ng isang taong nawalan na ng katinuan sa gitna ng lansangan. Si Lucy, ang babaeng dati ay nagniningning sa mga diamante, ay kasalukuyang nakikipag-away sa isang security guard para sa isang pirasong pagkain. Ang paningin ni Lucy ay tumama sa sasakyan ni Marie, ngunit wala itong kinilala, wala itong naalaala. Ang karma ni Lucy ay ang paglimot ng mundo sa kanyang pagkatao. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa kaguluhan ng Maynila patungo sa paliparan, dahan-dahang isinandal ni Marie ang kanyang ulo sa balikat ni Tomas. Pinanood niya ang mga gusali na unti-unting naglalaho sa kanyang paningin, tila mga pahina ng isang lumang libro na tuluyan na niyang tinapos basahin. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang katanungan ang muling bumulong sa kanyang isipan. Ngayong wala na ang mga huling bakas ng kanyang nakaraan, handa na ba siyang buuin ang isang pamilya kasama si Tomas? At ano kaya ang naghihintay sa kanila sa Cebu ngayong ang landas ay malinis na at ang kinabukasan ay abot tanaw na nila? Ang bawat pagsikat ng araw sa Cebu ay tila isang banayad na paalala na ang bawat gabi, gaano man kadilim at kahaba, ay may nakalaang liwanag sa dulo. Sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, nakatayo ang isang maliit ngunit maunlad na bake shop na may pangalang Bagong Simula. Ang amoy ng mainit na tinapay at sariwang kape ay humahalo sa alat ng dagat. Isang samyo na naging simbolo ng kalayaan at katahimikan para kay Marisol. Wala na ang mga araw ng pagtitiis sa ilalim ng mapanuring mata ng biyenan. Wala na ang mga gabing puno ng luha dahil sa pagtataksil ng asawa. Sa loob ng shop, masayang naglalaro si Sofia. Ang kanyang tawa ay tila isang himig na nagpapainit sa puso ni Marie. Ang bata ay lumalaking puno ng tiwala sa sarili. Malayo sa takot na naranasan nito noong sila ay nakakulong pa sa palasyo ng mga De La Cruz. Pinagmamasdan ni Marie ang kanyang anak habang maingat niyang inaayos ang mga bulaklak sa bawat mesa. Naalala niya ang unang gabi ng kanyang pagbangon, ang gabing nakita niya ang sunog na marka sa damit ni Ramon. Ang markang iyon ay hindi lamang sumira sa isang tela, kundi naging mitya upang sunugin ang lahat ng kasinungalingan sa kanyang buhay. "Mommy, Tito Tomas is here!" Ang masiglang bati ni Sofia sabay takbo patungo sa pintuan. Pumasok si Tomas, suot ang kanyang pamilyar na ngiti na laging nagbibigay ng katiyakan kay Marie. Hindi siya dumating bilang isang bayani na nagligtas sa isang prinsesa, kundi bilang isang kaibigan na nanatili sa gitna ng unos. Inilapag ni Tomas ang isang maliit na kahon ng Crayola para kay Sofia at dahan-dahang lumapit kay Marie. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa katahimikan ng bake shop, naramdaman ni Marie ang isang uri ng kilig na hindi nakakabulag, isang damdamin na binuo sa pundasyon ng respeto at pag-unawa. "You look peaceful, Marie. Iba na ang kislap ng mga mata mo ngayon." Mahinang saad ni Tomas habang pinagmamasdan ang ginang na puno ng paghanga. "Salamat, Tomas. Dahil sa tulong mo, nahanap ko muli ang sarili ko. I never thought I could be this happy again, especially after everything." Sagot ni Marie. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng katapatan.
Hinawakan ni Tomas ang kamay ni Marie. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na humahaplos sa likod ng palad ng ginang. Walang mga magarbo o mabulaklak na salita, taring ang init ng kanilang mga balat na nagdidikit ang nagsisilbing pangako ng isang kinabukasan na sabay nilang haharapin. Sa pagkakataong ito, hindi nagmadali si Marie. Hinayaan niya ang kanyang puso na tumibok sa sarili nitong ritmo, handang magmahal muli nang hindi nawawala ang sarili. Sa huling bahagi ng araw, habang ang langit ay nababalot ng kulay rosas at ube, naupo si Marie sa tapat ng kanyang maliit na lamesa. Kinuha niya ang kanyang lumang journal at isinulat ang mga salitang magsisilbing aral para sa lahat ng mga kababaihang nakaranas ng pait ng kahapon. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan kung saan kailangang mamatay ang iyong pagkatao upang mabuhay ang iyong pamilya. Ang tunay na katapatan ay hindi sinusukat sa dami ng iyong luha, kundi sa lalim ng iyong respeto sa sarili. Pinatawad ko na ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa isang pagbagsak, kundi nagsisimula sa bawat paghakbang ko patungo sa liwanag. Isinara ni Marie ang libro at tumingin sa labas, kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kuminang. Malayo man ang tinakbo ng kanyang paglalakbay, alam niyang nasa tamang lugar na siya. Ang dagat ay tahimik na, ang hangin ay banayad, at ang kanyang puso ay ganap na ng malaya.